What's up, YouTube? Genie here, back at it again. Tagalog naman tayo ngayon. So, ganito ang gagawin natin, no? Farmer's World ang i-feature natin ngayon sa video na to. And kasi ang plano ko is mag-craft ng axe. Kasi yung gamit ko ngayon is stone axe. And then, ang pinoproduce niya is one. Normally, nagtuturin siya. So, ganun ang production nung axe ko. Ay, nung stone axe ko. And siguro it's about time na din. Sabi ko, mas maganda yata na yung naipon ko na gold at saka mga wood, ipang-craft ko kaya. So, computein natin ha. Tignan natin kung ano yung mas viable option o kung saan tayo mas makakatipid para bumili nung axe natin. Okay? So, kung bago ka nga pala sa channel ko, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, click that bell, set that to all. That way, you will always be notified with all of the uploads, the announcements, the updates about anything and everything NFT games. Check nyo din yung channel ko. Baka meron kayong magustuhan na NFT na feature ko. Do your own research. Check nyo kung okay ba tong mga games na nire-review namin. Kasi, again, it's my personal opinion. Etong kay Farmer's World, nakasali na rin ako and sobrang ayos ng kitaan niya. Nagpa-fluctuate pa din naman. Pero ang pinakamaganda kasi is nung time na pumasok ako kay Farmer's World, nag 3 times yung prices nung resources niya. Okay? And may mga bagong i-roll out din si Farmer's World na malapit na yung pets. So, mga animals, yan, mga ilalabasan nila yan sa mga susunod na araw. Tapos, meron tayong, guys, meron tayong raffle. Raffle date would be this Friday, September 24. So, ilalagay ko yung mga mechanics para sa raffle dito sa description ng video. Hopefully, manalo kayo. Yung prizes natin is 1 starter pack at saka isang stone axe na nagkakahalaga in total ng $550 or 25,000 pesos lang naman. So, good luck sa inyo guys. Sana manalo kayo. Again, sundan ninyo maigi yung mechanics para kung sakali mang mabunot kayo, hindi kayo ma-void. Okay? Big shoutout to my friend Roz Charles. Guys, check nyo din yung channel ni Roz. All about NFT games din yan. Dami niyang nire-reviews ng mga games, ng mga play to earn. May mga free play to earn din siya na feature. Check out this channel. Nasa description din, lagay ko yung link para dun sa channel ni Roz Charles. Check out nyo din. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa kanya, guys, subscribe to him. Dami din niya sobrang dami niyo rin matututunan sa mga videos, yung mga contents na mga ina-upload niya. Okay? So without further ado, guys, let's get it on. Intro! Okay guys, so nandito tayo sa website ng Farmer's World ngayon. So lalagay ko din yung website niyan sa description below para makita ninyo and hindi nyo na kailangan i-type pa. So iwas phishing site din yan. Okay? So ito yung home. Makikita nyo, dalawa pa lang yung yung tools natin. So pwede tayong magdalawang axe and dalawang fishing rod. Or kung kunyari, axe. Kung meron kang budget, magdalawang axe ka, dalawang fishing rod or dalawang fish net. Yan, makikita niyo magkano yung presyuhan mamaya, magugulat kayo. So, and ang maganda kasi dito ngayon, ang ganda ng palitan nila. So, makikita niyo actually bumaba na nga eh. Tanya nag 2.8 siya nung kailan. So, kung hindi pa ninyo napapanood yung video ko about dun sa isang time na nag-cash out ako, nang umabot sa 28,000 mahigit yun eh. 28,000 mahigit. Wala pang kalahati yun nung resources na naipon ko. So, check nyo din yung video na yun. Nasa description below para malaman din ninyo paano yung transferring. Diniscuss ko naman doon kung paano ninyo i-convert yung resources ninyo sa Farmer's World. And then, convert nyo sa Wax. And then yung Wax, ilipat ninyo sa Binance. O kung saan man yung exchange na ginagamit ninyo para ma-cash out ninyo or maibenta ninyo yung mga tokens na naipon ninyo in-game. Okay? So, makikita din ninyo, ito, kasi gusto ko ma-maximize eh. So, ma-maximize yung kinikita niya. So, mine ako ng mine, tapos may timer ako. So, makikita niyo 43 minutes and 50 something seconds. Dito, ayan, para pag nag-alarm, hindi ko makakalimutan. Babalik uli ako sa game and then click ko lang uli yung mine.
para tuloy-tuloy siya. Okay? So, meron din na isa pang way para naman maging 3 hours yung ano mo, baga parang maiipon siya. Pag click mo, 2 oras or 3 oras siya, eto, pwede kang gumamit ng ganito. Ayan. So, instead na every hour ka, kung meron ka isang bronze, every 2 hours ka. Kung 2 yung bronze mo, every 3 hours ka na lang mag-click ng mine. So, yun. Tapos, ito, yung si Stone Axe natin, nakakakuha tayo dyan every time na ikiniklik natin yung, ikiniklik natin yung mine. Okay. So, ayan, pag nagmamine tayo, reward rate niya is nakalagay dyan, 1. Pero normally, nasa 1.6, 1.7, minsan nag-2. Hindi naman siya lumalagpas ng 2.2. Parang pinakamataas ko is mga 2.1 or 2.0 something yung pinakamataas niya. And then, si fishing rod, ganun din, nasa 5 point something din siya. Minsan umaabot ng 6. Pero hindi siya sobrang taas na kumbaga nag-8 na or something na ganyan. So swertihan pa din yung yung chance na kung ilan yung makukuha mo dun sa mining hour na yun. Okay? So diretso tayo dun sa balak natin gawin ngayon, which is bumili nung axe. Okay? So ito yung axe. Punta tayo dito sa craft. Ang kailangan natin para sa axe, ito, 400 gold, 2,400 na wood. Okay? So, compute natin ngayon, guys. Ang presyo ng wood ngayon is 1.6115. Pull out natin yan. So, 1.6115. Ayan, naano ko na pala. Nalagay ko na din siya. Ang gold, tingnan natin kung nagbago. So, 1.634. Ayan. Makikita nyo, 1.634. 1.634. Ayan. Tapos multiply natin kung ilan yung kailangan natin na wood at saka ilan yung kailangan natin na gold. So lumalabas 3,867 na wax para sa wood ang gagastusin natin. So lumalabas ang kailangan natin na wax is 4,521.2. Ganong palitan ngayon ng wax? Tingnan natin. CoinGecko. Check natin si wax. So, ngayon, bumaba siya. Ayan. So, 12.07. Yun ang palitan ngayon. So, lagyan natin. Ang palitan ngayon, 12.07. So, lagyan na lang natin dito. Equals na lang natin dito. Times 12.07. 54,570.88 yung axe. Okay? So, yung naman, stone axe naman, mas mababa siya. Yun yung gamit ko ngayon eh. So, ang stone axe, pag magka-craft ka niyan, 800 at saka 135. So, tingnan natin ha. So, 800 tsaka 135. So, lumalabas. Ang kailangan mo naman para kay Stone Axe is 1,509.79 na wax. Multiplied by 12.07. So, lumalabas 18,223.17 ang magiging investment mo para makakuha ka ng Stone Axe ulit. Na yung pinoproduce nga niya, again, is 1 point something to 2 wood per click. Kung kunyari, makakuha ka ng 2 times 12 is 24. Tapos sabihin mo sa isang araw, sabihin mong 12 hours ka. 12 clicks ng Farmer's World mo, nakaka 12 times ka na pagmamine. 24 times 12. 288 pesos ang kinikita mo. Sa kanya, pag 12 times ka or 12 hours ka na nagmamine. Okay? Yun again, nagbabago yun guys. Nagbabago yung pinoproduce ni wood. Hindi naman siya bumababa ng 1.5. Pero hindi rin siya tumataas ng mga 2.2. So mga sabihin mo na lang na 1.7 to 2.1 ang niya. Yun yung ups and o yung max and minimum niya. So kunin mo na lang. Kunyari, sa 2 na nga lang para ma-compute mo yung So 288 a day times 30 mo, 8,600. So, kung para makuha mo yung ROI mo ng 18,223, kung kunyari, kung kunyari, Stone Axe lang ang magiging investment mo. So, para makuha mo siya, multiply mo yan ng so 288 times, sabihin mong 90 days, sobra na yan eh. Ayan, times 90, sobra na yan. 288 times
Sabihin mong 70. Siguro mga 60 days. So, 2 months. 2 months and 1 week siguro. Kuha mo na yan. So, again, depende pa yan. Tumataas, bumababa. So, kinompute natin yung kikitain based sa kung ano yung conversion ngayon ng wax. Okay? So, proceed tayo. Ang kailangan natin, 2,400 again, at saka 400. 4,500 wax para makapag-craft tayo. Makapag-craft tayo nitong axe. Diba? So, 4,521. Pero, tayo sa marketplace nila. Ang presyo ng axe ngayon is 3,788.18 na lang. So, ang baba ngayon kesa mag-craft ka. So, ang gawin mo na lang, bilhin mo na lang to. Diba? Bilhin mo na lang kesa mag-craft ka pa, mas makakamura ka pa. And durability is 100. Rarity is common. Name is axe. Type is wood. Wood yung binibigay niya. Okay? So, ngayon, ang pera natin is nandito yan eh. Yan, kasi hindi ko nga pinasok pa kanina. So, meron tayong 748 na gold. Meron tayong 2,174 na wood. Tingnan natin kung magkano yan pag nabenta natin yung wood. So, punta tayo connect natin yung wallet natin. So, very promising tong guys. Very promising tong Farmer's World. Legit na legit siya. Marami nang nakapag-ROI din. Pero again, guys, I would strongly suggest na do your own research pa din para hindi pa dalos-dalos. So, yan. Kung kunyari, 2,153 na lang. Sabihin mo lang 2,153. Okay, so sabihin mo lang 2,174 na lang pala. 2,174. 2,174 times magkano yung presyo ng wood? 1.6115. 1.6115. So, meron na tayong 3,503 na wax. So, 3,000, konti na lang. Ayan, no? 800 na lang. So, benta ka na lang ng konting gold. Buo na yung kailangan natin. Pero kasi ang iniisip ko, iset ko yung limit na tumaas siya kasi mababa ngayon eh, no? Kung ibebenta natin yung resources natin ngayon sa ganyang presyo, lugi tayo. Baga, nabili natin to. Ako, binili ko to, sinet ko to ng Yun ang isa pa pala sa earnings na pwedeng gawin ninyo dito sa Farmer's World is yung trading niya. So, ginawa ko kasi dito, naka-limit trade ako nun. Ayan, nagbenta ako 2.11. So, 2.1199. And then, nag-limit ako. Nilimit ko. Bumili ako. Nung nag 1.8 siya, bumili ako. Pero bumaba pa nga siya eh. Pero syempre, hindi mo naman din mapipredict na ganon. Nung nakita mo siya, kasi ganyan kataas yun nun eh. Nasa ganito eh. So, ang in-expect ko sa kanya, mga banda dito lang. Yan, banda dyan. Tapos pagdating dyan, aangat na uli siya. So, ang ginawa ko, dito ako bumili. 1.8 dito sa 1.8 wax per wood. So, yun yung isa sa dididiskarte ko. Dahil na pag hindi mo naman kailangan pang i-cash out yung wax. Instead na patambayin mo lang sa Binance mo or kung saan man. O nga pala guys, kung hindi pa kayo nakakapag-register sa Binance, nilagay ko yung referral code ko sa description below para pag ginamit nyo yung referral, meron kayong 10% discount sa mga transactions ninyo or sa handling fees ninyo sa Binance. Ayan, makikita nyo again, 2,153 ang nandito pero dito sa loob ng is 2,174.
So, iniisip ko, push na ba ngayon? Kasi mababa siya eh. Or iniisip ko, hintayin munang tumaas kahit hanggang 1.8 lang din. O sabihin mo ng 1.85. Benta and then bili nung Axe. Yan ang options ko na iniisip ko kung alin ang mas tamang gawin. Sayang kasi, sayang yung mababa masyado eh. Oh. Medyo sayad siya. Pero hanggang dyan lang yan. Normally hanggang dyan lang yan. May naman yan. Hopefully tumaas na siya ulit. Pag taas niya, pili tayo ng benta natin. So, set na natin ang limit ngayon, guys. Set natin ang limit niya ng 1.9. Yun na lang ang gawin natin sa kanya. Limit trade. Tapos, 1.9. Ayan. Para kahit natutulog tayo, pag nag-strike siya ng 1.9, benta niya na agad. And pag binenta niya, yun yung makukuha mo. 4,000. Ngayon, pag binenta natin, 3,500 lang. So, 500 wax yung kikitain natin. So, sayang naman. Okay? So, gawin natin. Benta natin siya. 1.9. Sana, tumaas. And then, abangan ninyo guys. Once na nabenta siya, gawan natin uli ng content yon. Papakita ko sa inyo. And then, pili na tayo nung Axe natin. Para makita ninyo yung stats naman niya kung magkano yung nakukuha doon. So, hopefully, tumaas na naman uli nga yung stocks. yung price ng wood and nung gold. Lagay din natin yung gold natin. So, ito, 1.9. Lagay natin siya sa 1.9. Benta niya lahat. Sell na. 1.9. Nakalimit siya. Sell. Okay. So, approve lang. Cannot read properties. Error siya doon. So, sell lang uli natin. Approve. Yan. Order place. Makikita mo yung open orders dito. Yan. Tama siya. 1.9 ang inaabangan niya. Pag salpak ng 1.9, kahit hindi ka nakalagin, kahit tulog ka, bibenta niya na yan. So, may kita ka na. Lagay din natin yung si gold natin. Si gold natin, magkano ba natin nakuha to? 1.8 din. Ayan, 1.8. Mukhang tumataas na siya eh. Oh. May pataas na trend na siya eh. So, open order natin. Lagay natin sa kanya. Kung nakuha natin siya ng 1.8, benta din natin ng benta natin to ng 2. So, make sure guys, pag magsisell ka, limit trade ha. Pagka nag-market trade ka, nagkamali ka, tapos nilagay mo doon, tapos sinil mo, bibenta niyan kung ano yung market price na nandun. So, lugi ka. Pagka ayaw mo ibenta, tapos nagkamali ka lang, lugi ka na. So, lagyan natin dito guys, 1.9, sabihin mo na 2, si gold eh. Yan. So, pag nabenta natin si gold, 4.3 naman yan. Yung makukuha natin sa kanya. Okay, so limit. Again, limit natin. Para sigurado. Sell. Proof. Assertion failure. Overdrawn balance. Overdrawn? Oh, okay. So, ano pala yun? Iba pala yung amount kanina nung yung sa wood pa pala yung nadidetect na kanina. So, ayan. Ito pala ang benta niya. 1,481. Pag nabenta yung yung gold ng 2. 2 pa lang ang set natin sa kanya. So, ayan. Limit trade. Again, make sure na nakaklik si limit trade, hindi market trade. Then, sell. Bibenta tayo ng sobra-sobra. Wala na pala tayong resources na ganun karami. Okay, so yan. Nakita nyo dito, 740.9296 selling at 2 wax per gold. So, pag nabenta at umangat ng ganun, kita na agad tayo. Kita na agad tayo sa trade na yon. Tapos, kunin natin yung kailangan natin na wax, bilhin natin yung axe, and then, kung ano man yung susobra, ganun ulit. Paikutin natin dito. Limit trade uli natin siya. Set natin kung magkano yung gusto natin. Pagka na-hit niya yun, benta. Pagka na-hit niya yung ulit, bili, mababa, benta ulit, ganun, and so on. Para lang ewan ko kung familiar kayo sa ganong diskarte sa Binance or sa PooCoin or sa iba man. So, isa yan sa magandang source of income in terms of crypto token trading.
Though, again, meron pa ring risk, syempre, na biglang bumagsak or bumaba tas hindi na tumaas. Kaya kailangan din, do your own research. Check nyo anong nangyayari, anong announcements, anong updates, ano yung mga paparating para alam niyo, ma-forecast ninyo kung ano yung diskarte ninyo susunod. Bibenta ba ninyo na kasi babagsak or something na ganyan. So again guys, kung bago kayo sa channel ko, please do not forget to click that like, that subscribe, click that bell, set that to all para pag meron tayong updates and announcements sa mga games na gusto ninyo, mga patches, or yung mga bago, katulad nito kay Farmers World nga, merong paparating na yung animals. So once na lumabas yan, sigurado yan, isa tayo sa unang-unang mag-upload ng content para makita ninyo kung ano ba yan, ano bang bago dyan, anong resources ang pinoproduce ng animals, magkano yung halaga ng resources na yun. Okay? So next video natin guys, once mabenta yung mga binibenta natin ng mga resources, salpak agad tayo, Axe ang next project natin. Okay? That's it for me. I'm out. Peace!